Magandang araw, Tito Makoy. Ako si Dalmasio. O kaya tawagin mo na lang po ako Tito Makoy na Dalmo. Mahigit ng 50, isang OFW nakabase sa Dubai, United Arab Emirates. Pauwi ako noon sa Pilipinas para magbakasyon. Tumitingin-tingin ako sa mga pasahero sa may departure area ng papauwing Manila. Naghahanap kasi ako ng kakilalang nakabase rin sa Dubai upang makakwentuhan, magpalipas ng oras habang naghihintay ng aming flight. Sa kasamaang palad, Tito Makoy, wala akong nakita. Kaya naman ang ginawa ko na lang ay tinungo ko ang smoking area para kahit papaano makadalawa o 3 stick ng sigarilyo, mababawasan ang inip ng paghihintay ng aming flight. Pagpasok ko sa may smoking room, meron akong nakita, Tito Makoy, na parang pamilyar sa akin. Naninigarilyo rin ito. Gino? Yan ang tawag ko na medyo mahina lang kasi nagdududa ako kung siya nga si Gino na kaibigan ko. Sumagot siya sa akin. Oh, Dalmo, ikaw pala. Yan ang tuwang-tuwang wika niya sa akin. Alam mo, Tito Makoy, umingay kaming dalawa doon sa loob ng smoking room. Si Gino, Tito Makoy, ay kababata ko at kaibigang malapit na malapit noong kabataan namin. Malapit na malapit talaga kasi may sekreto kaming romantiko na kaming dalawa lang talaga ang nakakaalam. Gaya ng sitwasyon ng ilang nagpadala sa iyo ng kwento, kaming dalawa ang unang nagkaroon ng ugnayan. Nasubukan at natuto kami sa pribadong pag-aaliw. Kaming dalawa ang magkasalo. Sa aming pagkikitang ito, masaya ang aming kwentuhan habang naghihintay pakalabas namin ng smoking room. Nalaman ko na sa Spain na pala siya nakabase at naroon na rin ang kanyang pamilya. Umuwi pala siya sa Pilipinas kasi meron siyang kinakailangang ayusin. Kaya mag-isa lang siyang bumiyahe. Sa flight namin mula Dubai hanggang Manila, magkahiwalay ang aming upuan sa eroplano. Ngunit paglapag namin sa Manila, nauna siyang nakalabas ng eroplano. Hinintay niya ako bago kami pumila sa immigration. May sundo ka ba, Dalmo? Yan ang tanong sa akin ni Gino. Wala, kasi alam mo, hindi ako nagpapasundo sa pamilya ko tuwing umuwi ako. So, ang ibig mong sabihin, didiretso ka na mula dito sa airport pabalik doon sa atin? Hindi. Bukas pa ang ticket ko pa uwi. Kaya dito pa ako sa Manila magpapalipas ng gabi. Yan, Tito Makoy, ang aming usapan ni Gino. Si Gino pala ganoon din, sa sunod pang araw ang kanyang biyahe pa uwi sa kanila. Ang napangasawa kasi ni Gino ay sa ibang lalawigan. Doon na sila nagtayo ng kanilang bahay. Dito sila tumutuloy kapag umuwi sa Pilipinas ang kanyang buong pamilya. Kaya hindi na siya doon uuwi sa lalawigan namin, sa lugar namin noong mga bata pa kami. Ako naman, Tito Makoy, bago umalis ng Dubai, hindi rin ako nag-book ng hotel. Kaya naman inaya ako ni Gino na doon na lang daw sa hotel kung saan siya mayroong reservation. Pakagaling nga ng airport, sabay kaming pumunta sa hotel kung saan mayroong reservation itong si Gino. Ako naman, doon na lang sa reception humingi ng silid na aking tutuluyan. Tamang-tama naman, Tito Makoy, na ang ibinigay sa aking silid ay katapat din lang ng silid ni Gino. Makalipas nga ang siguro mga kalahating oras iyon, tumawag sa akin si Gino. Pinapapunta niya ako sa kanyang silid. Kaya naman hindi ako nag-aksaya ng oras, kaagad akong lumipat sa kanyang silid dahil nga magkatapat lang kami. Pagpasok ko sa silid ni Gino, alam mo, Tito Makoy, nakatapis lang siya ng tuwalya. Biglang bumalik sa aking alaala ang ginagawa namin noong kabataan namin. Ang aming pag-aaliw sa oras na nasusulo namin ang lugar. Kaya naman madali akong natangay ni Gino. Inanod na kaming tuluyan ng aming mga damdamin. Kahit tagal kasing hindi namin naipadama ito. Alam mo ba, Dalmo, na kahit kailan, hindi ka nawaglit sa aking isipan. Kahit tagal kong pinangarap ang pagkakataong ito na magkita tayong muli at muli nating masulo ang lugar. Iyan, Tito Makoy,
ang wika sa akin ni Gino. Ang problema Tito Makoy noong umagang kinakailangan na naming maghiwalay. Alam niyo po kung pwede lang na hindi na kami maghiwalay, kapwa namin sinasabi ni Gino na gagawin namin. Kasi nga magpahanggang sa mga oras na iyon, kapwa naroon pa rin ang aming damdamin. Ang damdamin na binuo namin noong kabataan namin. Alam niyo po ang aming pag-iibigan na iyon, naputol lang nang maghiwalay kami ng landas noong pareho kami papasok na sa college. Sa Manila kasi nag-aral si Gino kaya umalis na ito sa probinsya. Ako naman, nagpatuloy lang ng aking pag-aaral sa college sa aming lalawigan. At ngayon sa muli naming pagtatagpo at muling paghihiwalay ng aming landas, kapwa kami Tito Makoy ayaw magpaiwan sa loob ng silid. Kaya naman nagkasundo kaming dalawa na sabay lumabas at mag-check out ng hotel. Pakalabas nga namin ng reception area, isang mahigpit pang yakapan muli ang ginawa namin sa gilid ng kalsada. Pagkatapos noon ay lumakad na kaming pareho na magkaiba ang direksyon. Ako kasi papuntang south ang biyahe ko, si Gino naman papuntang north, pauwi sa probinsya kung saan meron na silang bahay. Hindi ko maitatanggi na masyadong mabigat ang kalungkutang aking nararamdaman sa paghihiwalay naming iyon. Alam mo Tito Makoy, ayokong maging emosyonal, ngunit hindi ko rin talaga napigilang mapaluha habang naglalakad ako papalayo. Napag-usapan din namin kasi ni Gino na kapwa kami lumayo sa hotel bago maghintay ng taxi papuntang bus terminal. Kaya naglakad kami papalayo sa magkaibang direksyon din. Sa aking paglalakad at sa pagdapo ng lungkot, hindi ko talaga napigilang lingunin muli si Gino. At paglingon ko Tito Makoy, kitang-kita ko rin na habang naglalakad siya papalayo, pumahid ito ng luha sa kanyang mga mata. Alam ko Tito Makoy, umiiyak din itong si Gino. Kagaya ko, ang luhang dumadaloy ay hatid ng tuwa at lungkot na aming nararamdaman. Natutuwa kami pareho kasi nagkita kami makalipas ang mahigit 30 taon. Masaya naming inalala ang mga magaganda at matamis na araw namin noong kabataan namin. Malungkot rin pareho kasi kahit pa muli naming pinagsaluhan ang kasiyahan kagabi buong magdamag, ngunit Tito Makoy, kapwa hindi namin alam kung mauulit pa ba iyon, muli pa ba kaming magkikita o iyon na ang huli naming pagkikita at iyon na rin ang huling pagkakataon na magsasalo kami sa pribadong oras. Pareho kasi kami nagkakaedad na at malayo ang aming mga kinaroroonan sa bawat isa. Bagamat meron kaming iisang pakiramdam, ngunit hinahati ito ng katotohanang maikanya-kanya na kaming mundo at magkalayo kami ng husto. Hayaan mo lang po Tito Makoy na ibalik kita ng kaunti kung paano kami nagsimula ni Gino. High school kami noon, ngunit pareho kami walang syota. Magkasama kami ni Gino tuwing nakakaramdam kami ng pangangailangan. Pumupunta kami sa mga tagong lugar, yung alam naming walang makakakita sa amin. Alam mo na Tito Makoy, nasa probinsya kami. Maraming lugar ang pwedeng masuotan. At kapag meron na kaming nahanap na pwesto, dito na namin ginagawa ang pag-aaliw sa aming mga sarili. Hanggang sa ginagawa na naming matulog na magkatabi, minsan sa bahay ni Gino at minsan naman sa bahay namin. Ang aming mga pamilya naman Tito Makoy hindi nagtataka sa aming ginagawa kasi alam nila na magkaibigan kami. Sa kanilang mga mata, normal lang na nakikita nila ang minsan magkasama kami sa iisang tulugan. Hanggang Tito Makoy sa pareho namin nasambit sa bawat isa na mahal na namin ang isa't isa. Kaya Tito Makoy, isang malaking hamon sa amin ni Gino ang aming paghihiwalay ng landas noong kinakailangan na naming pumasok ng college. Si Gino kasi pumunta na sa Manila. Sa Manila siya nag-aral. Alam niyo po, hindi naging madali sa amin ang aming paghihiwalay na iyon at ang paglimot sa aming matamis na ugnayan.
Ngunit paunti-unti nalampasan namin ang isang malaking hamon na iyon sa buhay namin. Mula nang maghiwalay ang landas namin ni Gino nung pumasok na kami sa college, hindi na rin nakauwi sa probinsya namin si Gino. Kasi ang kanilang pamilya nagdesisyon rin na sa Manila na manirahan. Kaya naman isang matagal at mahabang panahon ang lumipas, hindi na kami nagkita. Alam niyo po, sa nakalipas na matagal at mahabang panahon, tumanda na rin kami. Ngunit kapwa naroon pa rin ang damdamin sa bawat isa. Hindi ito nawala at hindi ito natangay ng panahon. Marahil Tito Makoy, may mga magsasabi na matanda na kami, kinakailangang tumanda na rin ang aming pananaw at isip. Alam niyo po, naroon na palagi ang pagtanda ng isip natin, ang pag-matured ng pananaw natin sa buhay. Subalit ang tunay na pag-ibig, hindi yan natutunaw ng panahon. Masasabi ko yan Tito Makoy kasi ito ang nangyari sa amin ni Gino. Sa kabila ng matagal na panahong hindi kami nagkita, tumanda na kami pareho, ngunit naroon pa rin ang damdamin sa bawat isa. Sa kasalukuyan Tito Makoy, pareho kami ngayon nagkakasya na lang ni Gino na paminsan-minsan nag-uusap sa Messenger. Minsan napag-uusapan din namin na sabay umuwi ng Pilipinas. Ayon kay Gino, pag nagbakasyon raw ang kanyang buong pamilya, kinakailangang umuwi rin ako. Napagkakasunduan namin ang bagay na ito, ngunit alam ko po tila yata hanggang pag-uusap at plano lang ang usapan naming ito dahil nga sa sitwasyon namin. Siguro kung pareho kami mga binata pa, wala pang mga responsibilidad, malaki ang posibilidad na mangyari na muli kaming magkita. Ngunit sa kalagayan namin ngayon Tito Makoy, alam ko na talagang masyadong maliit na ang posibilidad. Malayo ang aming kinaroroonan, magkalayo kami at meron na kaming kanya-kanyang responsibilidad. Liban pa sa katotohanang matanda na kami pareho. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana magustuhan mo, mapili mo at sana magustuhan rin ng iyong mga taga-subaybay. Ang iyong tagapakinig, Dalmo. Maraming salamat Dalmo sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, sangayon ako doon sa sinabi mo na ang pag-ibig ay hindi yan natutunaw at hindi natatangay ng panahon. Yung tunay na pag-ibig, kahit na gaano kahabang panahon ang lumipas, hindi yan nawawala. Pero yung hindi totoong pag-ibig, madali lang yan matangay ng hangin, madaling malusaw ng kapaligiran. Sa muli, maraming salamat. Mga kaibigan, ngayon po sa ating shoutout, unang-una pala, pasensya na po kayo, hindi ako naka-upload ng mahigit 1 linggo kasi tinamaan ako ng trangkaso. Siguro halatang-halata nyo pa sa aking pagsasalita. Ngayon sa ating shoutout, magpapa-shoutout muli sa akin si Dominador Patawaran 8515. Dom, maraming salamat. At shoutout rin kay Sir Ed ng Las Vegas, Nevada. Ang kanyang handle name ay Kim11000. Sir Ed, maraming salamat po sa suporta at sa tuloy-tuloy na pakikinig. Noel Ortiz 1906, shout out din sa iyo. At natutuwa ako kay Noel Ortiz kasi bawat magko-comment siya, tinitingnan niya kung pang-ilan siya sa nag-comment. Maraming salamat Noel sa tuloy-tuloy na suporta. At ang ating kasamahan naman si Paulo Laison ng Masbate, gusto niyang i-shout out ang kanyang mga pinsan sa Ilocos Norte at kapatid niya pala ang nasa Ilocos Norte at ang mga pinsan, kamag-anak dyan sa Santiago City, Kawayan City at Ilagan City, Isabela. Ang Ilagan, magandang lugar din ito. Narating ko na ito, kaya lang medyo matagal ng panahon. Nakarating ako dyan 1993. Pero napakagandang lugar nito. Sa inyong lahat dyan sa Isabela at Ilocos Norte, maraming salamat. Shout out sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga nakikinig.
Shout out din kay Marlon Rivera I5T. Marlon Rivera ng Kamiling, Tarlac. Tama ba ako, Marlon? Kamiling, Tarlac? Shout out at salamat sa pakikinig. Shout out din kay Ramil Aromin 8872. Ramil, tama ba ang pagbigkas ko ng pangalan? Ramil Aromin. Sabihin mo kung mali. Pakisabihan mo ko kung mali. Ang sabi niya dito, shout out po from Ilyo. Yan ang sabi ni Ramil Aromin 8872. At syempre, shout out din kay Daniel Alojado. Maraming salamat, Daniel, sa tuloy-tuloy na suporta. At shout out din natin ang isa nating kasamahan dito sa ating channel at nakikinig from Canada, Edwin Glenis. Tama ba ang pag-pronounce ko ng apelyido mo? Glenis or Glines? Kung Pilipino, syempre Glenis. Pero kung English, Glines. Edwin Glenis, maraming salamat. Kindly make a correction if I am not pronouncing your name correctly. Paki-comment mo dito sa upload na ito. Ang sabi niya, shout out din po and have a great day from Canada. Maraming salamat. Sa inyong lahat mga kaibigan, maraming salamat talaga sa tuloy-tuloy na suporta na inyong ibinibigay dito sa ating channel. At kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.